mahalaga sa buhay, masaya. Hindi ibig sabihin na mayaman, hindi masaya. Pero hindi man ko mamayaman, ay masaya na. At hindi naman ko malungkot, masaya. Mahirap, masaya din. Kaya tinitingnan mo, saan ka ba sasaya? Sabi ni Solomon, I enjoyed all of it. And that's what is important in life. Yung enjoy ko. Ang dami-dami rin tatanong, saan church po ba ako magme-member? Di doon ko sa ka-enjoy. Enjoy ka ba ng mukha kang bangkay? Lagi ka naka-long sleeve, laging serious, may bulak sa ilong. Maraming ganun churches. Join. Meron enjoy ka ba na medyo relax ka lang, cool ka lang, hang loose ka lang? Meron din ganun. Saka enjoy. Kasi isa naman Biblia, isa yung Diyos. Pero iba-iba yung enjoyment mo. Doon ko sa ang ka-enjoy. Pareho lang yun. There should be satisfaction in life. Ito hindi pa science, pero kutob ko lang, maraming cancer ang pinagmumulan, himutok, kabiguan, at inis na hindi maibulalas. Kasi pag inoobserbahan ko yung maraming kilala ko na nagkaka-cancer, ganun. Kumisan inis na inis sa asawa, nagka-cancer. Minsan bigong-bigo sa buhay, yung gusto niya, hindi niya magawa. May common denominator. Hindi lahat, may exemption. Pero dapat ang tao kasi masaya. Nilikha tayo ng Diyos para masaya. Search for and enjoyment of happiness is what characterized the life of Solomon. Naghanap ng kaligayahan, kinayang magpakaligaya dahil pinagtrabahuhan, in-enjoy ang trabaho, yung project, yung mission niya sa buhay, di malalim ang nangyari sa kanyang buhay. So, go above and beyond survival. Go beyond maintenance. Go above and beyond poverty. Ang dalangin ko at wish ko para sa lahat, huwag namang sumweldo lang ng minimum wage. Ang linaw na nga ng description, minimum. Diba? Dapat maximum. Because you should grow from glory to glory. Mga employers, kung kaya naman ang negosyo, kumikita naman kayo, huwag naman kayo magpa-minimum wage. Dahil kayo lang yung happy, yung mga tao hindi. Araw-araw swimming kayo ng swimming sa pawis ng iba. Di ba? Kailangan, kung kaya ninyo magpasweldo ng malaki, lakihan nyo. Dahil kung natutuwa ay sa inyo ang Diyos, sino naman nakakapigil sa Diyos na lagi pa kayong payamanin? Pero pag hindi natutuwa sa inyo ang Diyos, sino makakapilit sa Kanya na pagpalain kayo? Basta kaya, magdagdag pa ng ibibigay. Kasi ang isang taong empleyado mo, may umaasa sa Kanya na siguro 3 o 4 na tao pa. Pag pinagkaitan mo siya, may 3 o 4 pang nadadamay, pero pag binigyan mo siya, may 3 o 4 pang umaangat sa buhay.